So guys, good day to us all po. God bless us all. Bali number 4 na po to. Nung tinatapos ko pong bagong content ko na Bible verses, ang pinaka-context po ng bagong content ko na to yung pagkakasunod-sunod, yung sequel po ng mangyayaring pagbabalik ng ating Lord Jesus. So nasabi ko na po yung ibang mga vital sa 1, 2, 3. So, bali part 4 na nga po to. So, according po ito dun sa isang dokumentary na inilagay na rin po ng isang nagmamalasakit na nasa loob ng church ng ating Creator. So, ang pinagbabasihan po nung nag-upload ng content na to, yun din pong mga binitawan sa love letter ng ating Creator na itinawid po at ipinaliwanag ng malinaw ng isang matuwid na mangangaral ng huling generation natin. So, parang gusto ko lang pong lagyan ng sarili kong content, kaya po gumawa ako ng ganitong content para po sa mangilan-ngilan na nanonood ng content ko ng What is Written Truly Happen. Ganun din po ito, What is Written Truly Happen. Ito po yung mga vital na magkakasunod na mangyayari talaga. So, ang pagtatawid po ng isang matuwid na mangangaral, according din po dito sa dokumentary niya, wala naman po talaga kahit isa, mula pa po nung panahon ng unang siglo until ngayong huling generation ng humanity, na masasabi nating 100%, 100% ay alam na alam talaga ang pagkakasunod-sunod. So, bali ito po, according po ito sa kanyang mga pinag-aralang mga sinabi ng ating Lord Jesus nung nandito sa lupa, nung panahon na yon, nung era niya na yon na nakaharap niya ang mga huling apostol na nakasama niya sa kanyang pangangaral. So, meron pong mga bagay-bagay, meron pong mga pangyayari guys na nakareserba na hindi po natin kayang arukin at hindi po natin po pwedeng bitawan kasi nakareserba po yan sa ating God the Father at sa ating Lord Jesus. Although, sinabi na po ng mga naunang propeta at ng kahuli-hulihan nga po ng ating Lord Jesus ang mga vital parts ng pagkakasunod-sunod. So, ito po yung dokumentary na to na halos 1 week ko na pong pinagninilayan. So, I have decided po na gumawa din ako ng sarili kong content na dun ko din po to kinuha. Inanalyze ko din po sa sarili kong na for me po, through the guidance of the Holy Spirit. So, para po sa akin, ang goal ko po talaga habang malakas pa ako, habang buhay pa ako guys, paulit-ulit ko po yung sinasabi, makapagdagdag ako ng maliit na motivation na napanood ko, na nadinig ko, na naunawaan ko, ayon din po sa tulong at awa ng ating Panginoon. So, ang unang-una nga po, nabanggit ko na po dun sa 1, 2, and 3. Sana po sino mang makakakita ng content ko na to, try nyo pong tapusin mula part 1 hanggang final part. Maigsi lang naman po to So, bali part 4 na po ito. So, yun nga po, ang inaabangan po ng humanity na tong generation natin, yun po talagang rapture, na maagaw tayo, na mapasama tayo. Tapos, ang sunod po doon, pagkatapos po ng era na yon, ng pag-agaw na yon, ng moment na yon, papasok na po doon yung 1,000 taon ng paghahari ng ating Lord Jesus. So, habang naghahari po siya, yung iba pong mga na-chosen, ikinalat po yun ng ating Creator dito sa mundong ito. Yung iba po nandun, kasama po niya. So, parang may mga reserve pong mga pangyayari na hindi natin pwedeng maunawaan. So, ang pagkakasabi lang po nung matuwid na mangangaral na to, kapag ka na-chosen ka na at napasama ka na dun sa 1,000 years na paghahari ng ating Panginoon, wala ka ng kamatayan. Pero it doesn't necessarily means na binago ka na. Kasi mahahayag lang daw po yun na binago na tayong lahat. Pagbalik po ng ultimate na pagbabalik ng ating Lord Jesus. Yan po ang pagkakaintindi ko. So guys, ano po yan? Magkalkal po kayo, maglikom po kayo ng mga dokumentary na talagang nagtatawid ng facts, ng totoo, ng pagkakasunod-sunod. Pero ito pong itinatawid kong ito,
Ito po yung sinabi ng matuwid na mangangaral na yon sa kanyang documentaries. So, habang naghahari po yung ating Lord Jesus, nakaupo nga po siya sa kanang parte ng ating Creator, ng God the Father. So, naghahari po siya. Tapos, apa nangyayari po yung 1,000 years na yan, nakakulong po yung masama. So, ang mga naiwan po dito sa mundong ito, makakaranas daw po sila o either tayo, kung tayo man inaiwan dito, ng maraming pagtitiis kasi marami pong mga kakaibang mangyayaring nakaabang. Yun na nga po yung mga 7 bowls, 7 trumpet, 7 wrath of God. Yan po, sunod-sunod po yan. Tapos nandyan na nga po yung paglabas ng 2 witness, nung Antichrist na parang yung Antichrist po, nandyan na po yung mangyayari, yung pagtatatak. So, bali ano po yan? Pagkatapos po nung 1,000 taon, so, pasadahan nyo po yung 110 Psalm verse 1. Ang mga naghahari po na yon, pinagkalooban pong magkaroon na talaga ng hindi na po sila makakaranas ng kamatayan. Kasi habang naghahari daw po ang ating Lord Jesus, nandito din yung iba, naiwan din dito sa lupa. Tapos naghahari din sa dun sa kingdom niya. Parang ano po yan parang binigyan na po ng Panginoon ng kasi para makapag-stay ka dito ng 1,000 years, parang hindi ka na mamamatay talaga. Pero may mga ipapanganak po during that era na 1,000 years na nakakulong yung masama, manganganak, mag-aasawa, magpapakasal pa rin ng mga taong na sunod-sunod na generation. Kasi 1,000 years po hindi daw po yan po pwedeng paiksiin yung 1,000 years na yan. Yan po yung idinidiin ng matuwid na mangangaral na to. Kasi kailangan po yung mangyari. Pero bago nga po yan nangyari, na-snatch na po, nagkaroon na po ng rapture. Kasi ang una nga pong pagkaintindi ng mga chosen people na talagang nabubuhay na para sa ating Panginoong Hesus, sa ating Creator, nangyari na yung tribulation, yung Great Tribulation. Hindi daw po, mangyayari po muna yung pag-agaw, tapos yung 1,000 years, yan po yung sunod-sunod, yung pag-agaw, tapos mangyayari na yung era ng 1,000 years. Kasi hindi po pwedeng paiksiin din tong time na to. May duration po itong time na pangkasalukuyan. Tapos di papasok na nga po yung rapture, i-snatch na yung mga chosen. Tapos yung iba po maiiwan dito, tapos mangyayari naman yung new era, yung 1,000 years. Yan po yung pagkakasunod-sunod. So, ilalagay ko na lang po dito yung mga vital verses na nagpapatunay ng pagkakasunod-sunod dito, na pinagkuhanan din po nung matuwid na mangangaral. Tapos after po nung 1,000 years, mangyayari po, ilalabas na po yung wicked, yung masama. So habang nandito po yung masama, habang inailabas na po siya, parang nagre-revenge. Doon na po mangyayari yung Great Tribulation, guys. Yan na po. Pagkatapos ng 1,000 years, may kaunting panahon pa pong pakakawalan yung masama. Yun nga pong si Satan. Tapos, siyempre, galit na galit daw po yan. Siyempre, natural, nakakulong ka ng 1,000 years. Tapos, ang plano po, ang plataforma po ng ating Creator, pakakawalan siya ng sandaling panahon. Apan pinakawalan po siya at habang nakakulong din po siya, marami pong kakaibang nangyayari dito sa mundong ito. Sundan nyo pa po guys, malapit na po itong matapos kasi inilagay ko lang po dito yung talagang vital ng pagkakasunod-sunod So sundan nyo pa po guys, maraming salamat po sa magtatry nitong content ko na to. Sana po I can make sense, nakakakuha kayo ng maliit na booster para panghawakan pa po natin at kapitan pa talaga natin ang faith natin. Kasi hindi na po magtatagal yung event na yan, yung rapture na yan. Kailangan na daw pong mangyari yan, sabi ng ating matuwid na mangangaral na to. Kasi nga po, naka-line up na po yung mga mangyayari. Sign na po yung lahat ng nangyayari ngayon na dinadanas ng mundong ito. Kahit po nung unang siglo pa. Thank you so much po guys. Sundan nyo pa po yung part 5 and 6. Palagay ko mga 2 pa po. Part 4 po ito. Thank you so much po sa inyong lahat. To God be the glory po. God bless us all po. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat po sa pagtatapos ng content ko. Amen.